Amen. So, muli ay mapagpalang gabi po sa bawat isa. Salamat sa ating Panginoon. At maganda mga kapatid, yung ating mga napakinggan kanina sa ating mga mahal na pastor din. At tunay na iba talaga ang puso din talaga ng pastor, mga kapatid. Kaya tayo ay nakakaunawa doon, nakaka-relate sa mga bagay na yan. At bilang pagpupugay mga kapatid, paumanhin, hingin ko muna uli ang ating pagtayo mga kapatid bilang pagpupugay sa salita ng ating Panginoon. Amen. Glory to God. Nais ko kayong dalhin mga kapatid sa scripture. Susog tayo mga kapatid. Amen. Glory to God. Dito po mga kapatid sa book of Matthew, chapter 5, verse 6. Amen. Sabi dyan ay, blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Diba? Sabi dyan ay mapapalad ang mga nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Romans chapter 10 verse 14 to 17. Balik tayo sa basics mga kapatid. Aklat ng Roma, Kabanata 10, versikulo 14 hanggang 17. Sabi dyan, Amen. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. 16. But they have not all obeyed the gospel. So, yung scripture pa lang nagsabi, meron talagang hindi susunod. For Isaiah said, Lord, who hath believed our report? 17, lagi natin ito naririnig. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Hallelujah. Glory to God. Isa pang scripture, bago tayo manalangin. Book of John, chapter 7, verse 37. Sabi dito, Book of John, chapter 7, verse 37, In the last days, the great day of feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. Ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanyang mga salita. Tayo yuko sumaglit. Makalangit na Ama na may-ari sa aming buhay, muli kami narito, nagpapasalamat Panginoon sa dakilang presensya mo sa amin, sa mga mensahe Lord na pinagkaloob mo sa pamamagitan ng bibig ng iyong mga lingkod, ng iyong mga pastor Panginoon, na o Diyos, narito ka o Lord sa aming kalagitnaan, nangungusap, binubuksan ng aming puso, upang kami Lord ay maging handa upang tanggapin ang mga binhing salita mo o Diyos, at ito'y magkaroon Lord ng bunga kapakinabangan Panginoon sa amin, at bayaan mo muli Lord ng aming puso'y maging bukas sa iyo sa gabing ito, at tanggapin namin na may panampalataya o Diyos ang aming mga mapapakinggan o Diyos ng mga salita. Muli Lord, kinukumit namin ang lahat sa iyo, mga salitang ito, lahukan mo ito o Lord ng iyong Espiritu, kapangyarihan o Diyos, at ito'y bumago Panginoon sa buhay Panginoon ng mga nakikinig. Muli Lord, ang lahat ay aming tinatagubilin sa iyo, kasama ng papurit pasalamat sa hindakil at matamis na pangalan aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Glory to God. Tayo malaya na makaupo mga kapatid at patuloy na makinig sa salita ng Panginoon. So minsan pa ay magandang gabi po sa bawat isa. Amen. Salamat muli mga kapatid na tayo ay narito magkakasama sa gaya ng lagi natin naririnig. Sa akin man din ay kalakasan mga kapatid na makasama kayo at makasama din yung mga pastor dahil yun nga medyo matagal din na hindi ko rin sila nakasama dahil nga may treatment ako. Amen. Di ako nakasama sa mga meetings pero salamat sa Panginoon dahil may itinilagang last Friday of the month.
Amen. Sa dako ng Novaliches na I believe kami ay nagiging biyaya sa inyo. Kayo ay nagiging kalakasan sa amin. Tayo ay nagpapalakasan sa ating Panginoon at wala tayong ibang itinataas maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. At sabi nga ay hindi ito panahon ng panghihina o pag-backslide o lahat mga kapatid, kundi talagang magpalakasan tayo sa ating Panginoon. Amen. So in scripture mga kapatid, hindi na natin patatagalin pa. Nais kong mangusap mga kapatid at nais kong pamagatan ito na drink and let it grow on you. Amen. Drink and let it grow on you. So madalas mga kapatid, binabanggit sa scripture yung tubig at yung pag-inom mga kapatid, hindi lamang itinuring ang salita ng Diyos bilang isang tinapay, kundi ito itinuring rin mga kapatid na tubig na kailangan uminom mga kapatid ng isa pong mananampalataya. Amen. So marahil mga kapatid, maalala ninyo, may mga pagkakataon na nangaral ako dito mga kapatid, Unwelcome Christ, kung paano pinainom si Kristo. Amen. Maging yung mga bagay na ginawa sa Old Testament ni David, di ba? Nung kumuha yung three mighty men, mga kapatid, ng isang basong tubig para painumin si David, mga kapatid. So malaking bagay mga kapatid yung pag-inom. Amen. Di ba? Kasi ang tao mga kapatid, napaka-essential o napakahalaga para sa kanya na siya ay dapat ay makainom ng tubig. Actually, mga kapatid, yan po ay natural lamang. Pero higit mga kapatid, yung ating pagpapahalaga doon sa salita ng Diyos, dahil dito lang naman din tayo nakakahugot ng kalakasan mga kapatid. Kung maalala ninyo mga kapatid, isa sa mga book ng sa Biblia, Book of Psalm, nais ko lang sigurong basahin. Book of Psalm, lagi ito naririnig, chapter 1, verse 1 hanggang 3. Diba? Baybayin lang natin ng konti para makuha natin yung background. Sabi dyan ay, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at ang kautusan niya ay nangagbubulay-bulay siya araw at gabi. Tingnan niyo yung 3, mga kapatid. At siya ay magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng ng mga agos ng tubig at anong sinasabi? Nangagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Diba? Isang uri ng puno, mga kapatid, na nakatanim sa siping, mga kapatid, ang sabi dyan, sa agos ng tubig. Pagka nakikita nyo ang picture ng isang pastor, mga kapatid, na meron tupa, hindi mawawala yung picture ng Psalm chapter 1 na to, mga kapatid. Dahil doon dinadala, mga kapatid, noong pong pastor, nung shepherd, yung kanyang mga tupa doon sa bahaging iyon, mga kapatid, na merong tubig, upang doon po, mga kapatid, makainom yung mga tupa. Kaya nga sinasabi kanina, mga kapatid, alam ng preacher, alam ng local pastor, mga kapatid, kung ano ang bagay na dapat niyang ipakain, ipainom dun sa kanyang sariling tupa, na walang anumang bishop o anumang pastor ang pwedeng magsabi, dapat ganito pinapangaral mo. Siya mismo ang nakakaalam dahil siya mismo, mga kapatid, ang pinagkatiwalaan ng Diyos dun sa kawan na yon, mga kapatid, sa loob ng lokal na yon. Kaya dapat, mga kapatid, mailagay natin yung ating buong pagtitiwala doon sa inilagay ng Diyos, mga kapatid, sa ating kalagitnaan. Di ba, sabi ko nga, ang pastor hindi tao yan. Ang pastor ay opisina, mga kapatid, ng Diyos. Di ba, ang sabi ko nga last, mga kapatid, nung camp natin, maalala nyo si Moses, paumanin, lagi kong paborito si Moses. Kasi si Moses, mga kapatid, may puso ng pastor. At hindi mo malalaman ang burden ng isang pastor, maliban na ikaw ay isang pastor din. Kaya mga kapatid, si Moses, sabi ng prophet, mga kapatid, ay yung trato, mga kapatid, ng mga Israelita kay Moses ay dahil, naalala ninyo, hindi pa sila handa na tanggapin si Moses at namimiss nila, mga kapatid, ang gift. Nung tumawid na, mga kapatid, ang panahon sa time ng Joshua, mga kapatid, ang sabi ng prophet, yung paumpisa ng Joshua, mga kapatid, ay parallel, mga kapatid, ng aklat po ng Ephesians. Ano yung sinasabi mo, pastor? Kung si Moses ay kaloob ng Diyos, mga kapatid, para dun sa church, ay gayon din naman ang Joshua, mga kapatid, na parallel, mga kapatid, sa Ephesians, na ang sabi Ephesians 4:11, na yun ay gift, mga kapatid, ng Diyos dun sa church, mga kapatid, na dapat hindi mabypass, mga kapatid, ng mga mananampalataya. Balikan natin yung scripture kanina, mga kapatid. Romans chapter 10, verse 14. Sabi dyan,
Paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano? Sabi diyan, at paano, sabi dito, at paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Di ba maraming pagkakataon gusto ng mga Israelita marinig ang tinig ng Diyos. Nung iparinig ng Diyos ang tinig niya, mga kapatid, sa mga Israelita, natakot sila. Because it was a thunder, hindi nila lubos na nauunawaan. Kaya ang Diyos ay pumili ng vessel, mga kapatid, sa pamamagitan ni Moses upang yung thunder, mga kapatid, ay maging silbing tinig sa kanila at maunawaan nila. So nakikita natin ang kahalagahan bakit ang Diyos ay naglagay ng kaloob sa loob ng iglesia, mga kapatid, para yung tinig, mga kapatid, ay mas maging malinaw dun po sa nakikinig. Sabi dyan, paano sila magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? Paano silang mga kikinig ng walang tagapangaral? Mga kapatid, nakita natin yung gampanin dito sa bahagi ng Roma, mga kapatid. Gumagamit talaga ang Diyos, mga kapatid, ng vessel. At yung vessel na yun, mga kapatid, ay nagsisilbing channel ng Diyos, mga kapatid, upang padaluyin ang kanyang salita, mga kapatid, upang sabihin natin mapainom yung mga nakikinig, mga kapatid, na nais ng Diyos na madiligan niya. Mamaya, tutuloy natin yan. Sabi pa, 15, pagbaba, at paano sila magsisipangaral kung hindi sila nga sinugo? Diba? Sana mailagay natin yung confidence dyan. Paano sila makapangangaral, mga kapatid, kung sila mismo, mga kapatid, ay hindi sinugo? Nangangahulugan. Kung sila'y nakakapangaral, nakita natin ang pahid ng Diyos ay ibinababa dun sa tao ngayon, mga kapatid. Nangangahulugan lamang, mga kapatid, siya'y sinugo ng Diyos. Mga kapatid, glory to God. Sabi, gaya ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paa ng yaong nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Di ba? Maalala ninyo, sabi, Jesus Christ was a messenger with a beautiful feet. Di ba? Ang ibig sabihin kasi nun, meron siyang dalang magandang balita, mga kapatid. Kasi pag magdadala ka ng balita, sa panahon nila, dahil wala pa namang kotse doon, mga kapatid, kailangan mo talagang maglakad. Kaya nga, makikita nyo sa message ng Unwelcome Christ, tinawag ang ating Panginoong Kristo, Jesus with a dirty feet. Pero sa makatuwid, pero kung titingnan mo, mga kapatid, He was a messenger with a beautiful feet. Dahil maganda ang mensahe ng ating Panginoong Kristo na iniwan sa atin, mga kapatid. At sasabihin ko rin sa inyo, yung ibinigay na mensahero sa inyo ng Diyos sa likod ng pulpito ay merong magandang balita para sa inyo. Yan ay hindi bagay, mga kapatid, na alam mo yun, yung parang minsan kasi sa believer, hindi na pinahahalagahan. Sana, mga kapatid, marunong tayo magpahalaga sa mga bagay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Minsan sinasabi natin, pinapahalagahan ko ang Panginoon, yung mismong ministro, hindi mo pinahalagahan. Yung mismong gawain na hindi mo pinahalagahan. Yung pangangaral mismo, hindi mo pinahalagahan. Paano mo masabing pinahahalagahan mo yung hindi nakikita? Samantalang yung hindi nakikita ay nagsugo ng isang bagay na nakikita sa pamamagitan ng laman, hindi mo pinahalagahan. So hindi nagtutugma, mga kapatid, yung ating patutuo po doon. 16. Sabi dyan, datapwat, hindi silang lahat ay nakinig ng masasayang balita. Diba? Meron talagang hindi makikinig. Pero nagpapasalamat tayo kasi kung tayo ay tinawag ng Diyos, mga kapatid, sa isang gampanin, siya'y magsusugo din ng mga taong makikinig. Kaya magsisilbi pa rin kalakasan sa amin, mga kapatid, na meron mang mag-reject, meron mang hindi tumanggap, meron mang hindi lumago, merong paglalaga ka ng bawat mensaheng binibigay ng Diyos sa amin upang kami patuloy na umiyom sa likod ng pulpitong ito, mga kapatid, dahil yun ang gampaning binigay sa amin ng Diyos. Hallelujah! 17, mga kapatid, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo sa Tagalog, pero by the word. Diba, Pastor? Medyo alam mo, napaka-basic niyang preaching mo. Mga kapatid, kung tutusin, dun sa mga pinakamaliliit na bagay, minsan, mga kapatid, yun po yung pinakamahalaga. Paano tayo makakatungtong dun sa mga malalaking bahagi o maluluwalhating bahagi ng mensaheng ito kung dun pa lamang sa maliliit na baitang ay hindi natin kayang itapak ang ating paa at ilagay ang ating kumpiyansa, mga kapatid, na ang Diyos, ang kanyang spirito ay laging nasa likod po nito. Hallelujah! Di ba? Yung iba kasi nagdududa. Yung iba masyadong maraming hinahanap.
Yung iba masyadong nakatingin dun sa mga bagay na natural, mga kapatid. Pero hindi tayo tinuruan ng Diyos, mga kapatid, para, alam mo yun, tumingin dun sa mga bagay na ikita. Kasi temporal yan. Itinuruan tayo ng Diyos tumingin dun sa mga bagay na hindi nakikita, mga kapatid, dahil yun po talaga ang merong eternal, mga kapatid. Hallelujah. Diba? Faith cometh by hearing. Diba, Pastor? Tagal ko na sa mensahe, pero kung i-evaluate ko ang sarili ko, parang wala pa rin akong pananampalataya. Balikan mo, mga kapatid. Yung Romans chapter 10 verse 17, nakikinig ka ba? Because faith cometh by hearing. Amen. Paano ka magkakaroon ng panampalataya kung ikaw mismo ay hindi nakikinig? Paano ka magkakaroon ng sakdal na panampalataya kung ikaw mismo, mga kapatid, ay ibig sabihin lang naman yan, mga kapatid, ay hindi mo ito pinahahalagahan. Isang scripture, mga kapatid, gusto ko lang tingnan. Hebrews chapter 4 verse 1. Balikan ko ulit si Moses, mga kapatid. Paumanhin, paborito ko talaga po si Moses. Sabi dyan, let us therefore fear, lest a promise being, Tagalog, mga takot nga tayo, yamang may iniwang pangako, sabi dyan, ng pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Ang Hebrews, mga kapatid, ay nagbibigay ng anino dyan, mga kapatid, si Pablo dun sa mga unang tinawag palabas, mga kapatid, sa Ehipto na hindi nakapasok sa kapahingahan. Ang tinutukoy ay yung promised land. 2, ibaba natin, mga kapatid. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita. Hindi sinabi dyan, mga kapatid, na sapagkat tayo'y pinangaralan ng mabuting balita. Plural yan. Diba? Hindi lamang isang araw nangaral si pastor. Hindi lamang, alam mo yun, yung ministry niya may expiration 1 taon lang. Sabi doon ay mabubuting balita. Ilan sa mga mensaheng napakinggan ninyo sa likod ng pulpitong itong tumimo sa inyong puso? Kayong nakakaalam yan. Gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ng salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na panampalataya ang nakakarinig. Kaya walang nagiging pakinabang ang bawat salitang lumalabas sa pulpitong ito dahil hindi nilalahukan ng panampalataya, mga kapatid. Kaya wag mong isisi sa tao. Wag mong isisi, mga kapatid, sa iba, bakit hindi ka lumalago? Wag mong isisi sa iba na kasi puro ganyan yung preaching niya. Eh yun yung ganyang preaching hindi mo matanggap, hindi maibaon sa puso mo. Paano ka hahanap ng mga maluluwalhating mensahe, mga kapatid? Di ba? Alam mo, may deceptions din sa message eh. Di ba? Na yung iba gusto maluluwalhati, gusto lahat, mystery lahat. Eh dun sa mga mababaw na bagay, mga kapatid, tisod ka pa din. Hallelujah. Paano ka lalago dun, mga kapatid? Glory to God. Balik tayo, mga kapatid, dun sa Book of John, chapter 7, mga kapatid. Book of John chapter 7 verse 37. Di ba ang ating Panginoon Kristo, nangangaral siya at siya'y umiyak ng mainam, ang sabi, mga kapatid, na di ba sabi niya dyan sa scripture, Amen, in that last day, ng huling araw nga, ang dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nangasabi, kung ang sino mang tao'y nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom. Eh yung pastor, halos ang binubuhos 1 timba ng tubig, ayaw mo pa ding uminom. Kaya merong mga mananampalataya, ayaw uminom, kaya tinan mo, pagpasok sa church, tuyot. Hallelujah. Na mismong kahit yung tugtog ng keyboard ay wala nang dating sa kanila. Wala nang hipo dun sa puso nila kasi tuyot. Hallelujah. Pero, mga kapatid, may mga tao nagsabi, hindi, pastor, naniniwala naman ako ang bawat salita ng Diyos ay binhi, ay magkakaroon ng manifestation. Yes, naniniwala ako. Pero ang prophet ay nangaral din, mga kapatid, bagamat sabihin mo man na merong binhi dyan sa puso mo, merong kang bitbit na pangako sa ating Panginoon, malibang painumin mo yan, ng painumin, mga kapatid, ay hindi lalabas at hindi lalago, mga kapatid, ang buhay mo sa ating Panginoon. Hallelujah. Kasi yung iba huminto, dahil naging comfort zone sa kanilang message. Message believer na ako, pastor. Okay na yan. Padula-dalo, pataas-taas kamay, tithes and offering, okay na yan. Pero hindi lamang dun, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Nais ko mag-quote, mga kapatid. God in His Word
You believe God keeps His word? Sa message ng Show Us the Father, it will satisfy us. Sabi niya, God in His word, you believe God keeps His word. Every word Jesus said was a seed. Naniniwala tayo dyan, binhi. When you get an orange tree, you put a little seed in the ground and it breaks forth into a little tree. Ang sinasabi niya lang dyan, ang bawat salita ng ating Panginoon at binhi. At kung sa natural, kung ang isang puno ng isang kahel o isang orange tree, mga kapatid, nagsisimula yan, mga kapatid, sa binhi. Mga kapatid, di ba doon tayo nagsisimula in seed form, mga kapatid. Nasabi, it breaks forth into a little tree. Di ba? Kaya pag binasa mo, mga kapatid, kailangan talaga lumago ang isang binhi sa pamamagitan ng magandang lupa. Di ba? Meron tayong, alam natin yung 4 na uri ng lupa doon sa parable of the sower, mga kapatid. Kaya piliin mo, mga kapatid, yung ika-4, mga kapatid, na mabuting lupa, mga kapatid. At hindi lamang basta mabuting lupa dahil kailangan ito'y maarawan, ito'y may tamang temperatura, at ito'y dapat ay madiligan, mga kapatid. Yan sabi niya, after you accept Christ, tuloy-tuloy lang yan, sabi niya 34, now, that little tree is just like you. Di ba? Itinipo tayo, Sam, mga kapatid, na ang sabi, ang tao daw ay gaya ng isang punong kahoy, mga kapatid, na naitatanim sa siping ng agos ng tubig na nagbubunga, sabi sa kapanahunan, at ang dahon na may hindi malalanta. Di ba? Ang prophet nagsabi, pagka ang isang believer ay nagsisimula, mga kapatid, na naglilingkod sa Panginoon, fellowship, tumutubo yung kanyang dahon. Ang dahon kasi ibig sabihin, fellowship, mga kapatid. Kaya isang puno, mga kapatid, na walang dahon, ay wala yung fellowship. Tuyot siya. Hallelujah! Pero makikita mong merong buhay yung puno na yun kung ang punong yun, mga kapatid, ay nag-uusbong ng bagong dahon, ng bagong sanga at bagong bunga, mga kapatid, nangangahulugan, buhay po yung punong kahoy na yun. Kasi ang Panginoon, minsan nagutom siya, di ba, dun sa puno, mga kapatid, ng igos, di ba? Ang sabi nga ay bumaling siya doon, nagugutom siya, sabi niya, magmula ngayon, ay hindi ka na mamumunga. Eh kung tutusin, titingnan mo, hindi pa kasi panahon talaga, Lord, para humingi ka ng bunga doon sa igos. Pero hindi natin pwedeng sabihin, kasi matagal pa naman darating ang Panginoon, okay lang, matagal pa naman ako. Kailangan handa ka. Amen. Hallelujah. Na pag nag-require ng bunga ang Diyos sa iyo, mga kapatid, meron kang maipapakita. Hallelujah. Hindi lamang basta tayo nakangking tayo binhi, tayo puno, kaya natin mag-produce, kailangan masumpungan ng Diyos, may bunga. Hallelujah. Kaya pag binaba mo, mga kapatid, sabi niya, after you accepted Christ in that little baby form, then you are planted together in Christ. Sa paanong paraan, mga kapatid? 1 Corinthians chapter 12, verse 13. For by one Spirit we are all baptized into one body, whether we be Jew or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Umiinom tayo sa isang spirito lang din, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay umiinom sa maliban sa spirito ng ating Panginoon, ay hindi ko alam kung anong uri ng bunga ang ibubunga mo, mga kapatid. Pero kung ang bunga, mga kapatid, na nais mong mai-produce ay ayon sa kung anong pagkabinhi mo at kung ano ang sinasabi ng Scripture, uminom ka dun sa tubig na walang iba kundi si Kristo, mga kapatid. Di ba lagi sinasabi si Kristo, yung batong hinampas doon? Eh kung minsan, mga kapatid, kahit ang ministro, para rin yung bato Minsan kailangan hampasin ng ating Panginoon. Minsan kailangan dalhin ng Diyos yung ministrong yun, mga kapatid, dun sa pinaka-lowest point ng buhay niya. Na kailangan siyang hampasin ng Diyos, hindi para saktan, kundi para magluwal ng tubig, mga kapatid, upang painom, mga kapatid, yung mga malilit na binhi, mga kapatid, na nandiyan dyan. Kaya sabi ko dito, kung minsan dinadala ng Diyos yung preacher dun sa mga experiences na parang para sa amin, parang Lord, parang unfair naman to, Lord. Parang nagsasuffer, mga kapatid, yung ministro sa isang bagay na marahil minsan, kung iisipin niya lang yung kanyang sariling pangunawa, ay bakit, Lord, ako dumadaan dito? Pero, mga kapatid, walang bagong bagay sa silong ng langit. Lahat ay kailangan nating daanan, mga kapatid, dahil tayo mismo ay nagpapainom din ng ating sariling tubig dun sa iba. Kailangan saktan yung batong yun, mga kapatid, upang makapaglagay ng isang testimony, upang mapalakas din ng iba. Hallelujah.
Dahil lang nature yung binhi, kailangan mapainom, mga kapatid. Now, the only thing that the tree does, you just have to pour water to it and it start drinking. Kailangan niya uminom. Mga kapatid, Isaiah chapter 44, mga kapatid, verse 3. Diba? Ang sabi ng Panginoon, for I will pour, Isaiah 44, verse 3, for I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground, and I will pour, alin daw, my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. Diba, yan ang nature ng Diyos eh. Painumin tayo. Diba si Kristo, mga kapatid, ay pinainom tayo ng isang buhay na hindi na buhay natin, kundi buhay na ng ating Panginoon. Diba? Kaya yung pag-inom, mga kapatid, malaki na gagawaan yan. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Yung pakikinig. Hallelujah. Kaya sa akin, mga kapatid, pag nagbibigay ako ng instruction sa church, tapos hindi sinusunod, nag-grip yung puso ko, mga kapatid. Kasi hindi ka pwedeng magbigay ng isang instruction na alam mo yun na tawag dito, hindi mo naman ibinigay yun para mapahamak sila o para pahirapan sila. Pero para turuan sila, sabi kanya, i-train sila, mga kapatid, nang sa ganun bago tumating ang pagsubok man sa kanila, ay meron silang babalikang baon sa puso nila at magagawa nilang makatayo sa kanilang panampalataya sa ating Panginoon. Nandyan man si pastor o wala, nasa mission man siya, nakatalikod man si pastor, kaya mong tumayo sa panampalataya mo. Dahil minsan ka nang naturuan, mga kapatid, kung paano uminom sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Gaano kahalaga yung pag-inom? Diba? Alam mo, sa time ni Eliezer, mga kapatid, diba? Ang kinuha niyang sign kung sino yung magpapainom sa kanya. Diba? Hallelujah. Glory to God. Si Eliezer, diba nanalangin siya pagka pinainom siya, tsaka yung beast. Alam mo, mga kapatid, yung 10, diba 10 means power, yung beast means power. Yun yung kalakasan mo eh. Kailangan mong mapainom sa ating Panginoon. Ng tubig, mga kapatid, hindi yung kalakasan na, yung alaming galing sa tao. Kasi pagkakalakasan ng tao, mga kapatid, may hangganan yan. Kung minsan, mga kapatid, sasaidin ng Diyos yung kalakasan mo bilang tao para magsimula, mga kapatid, yung kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Hallelujah. Kasi hindi ka magagamit ng Diyos pag yung sariling lakas mo eh. Minsan kailangan kang tuyuin ng Diyos, mga kapatid, para siya ang magbuhos, mga kapatid, ng bagong langis sa iyo. Hallelujah. Glory to God. Amen. Hallelujah. Ituloy pa natin, mga kapatid. Sino pa yung mga tubig? Di ba? Si Moses. Yung bitter waters of Mara. Di ba? Ang sabi ng Diyos ay ginamit niyan bilang panatuntunan kung ang mga Israelita ba'y susunod sa ating Panginoon. Actually, mga kapatid, pagsunod lang naman yung sa instruction eh. Diba? Doon sila hirap, mga kapatid, kasi nga, yung kanilang napapakinggan ay hindi nila nilalahukan ng panampalataya. Na yung lahat ng kanilang napakinggan sa time ni Moses, mga kapatid, ay walang naging kapakinabangan sa kanila kasi walang panampalataya. Hallelujah. Eh kung tingin mo sa salita nga, sabi ko nga dito, di ba, kung tingin mo sa salita ng ministro o ng pastor sa likod ng pulpito, salita lang ng tao, wala talaga magagawa sa iyo yan. Yes, pero kung tingin mo, mga kapatid, yan ay mensahe ng Diyos sa iyo, mga kapatid, dun lang po talaga meron niyang magagawa. Kaya sa isang church, mga kapatid, hindi mo talaga i-expect na, alam mo yung pare-pares lahat ng response eh. Merong magre-reject, merong magkikriticize, tatandaan niyo, mga kapatid, yung mga taong magkikriticize sa'yo, usually, yan yung mga taong halos wala namang, alam mo yung mga, halos wala namang ginagawa kumpara sa ginagawa mo. Amen. Hallelujah. Di ba kasi yun yung kayang gawin eh. Siguro gift niya yun, mga kapatid. Mag-criticize. Hallelujah. O marahil, mga kapatid, merong mga tao na, alam mo yun, na ipinosisyon na sila ng ating Panginoon sa isang iglesia, sa isang lokal, pero naghahanap sila ng isang bagay na tinitingnan nila sa kabilang bakod. Amen. Hindi sila makontento, di ba? Kung paano binigyan sila ng Diyos ng mana dun sa wilderness, gusto nila karne, gusto nila yung dati nilang kinakain sa Egypt, mga kapatid. Sabi ko nga dito, paulit-ulit ko sinasabi kahit sa church, ang pastor ay hindi pwedeng mangaral ng isang mensahe na hindi mo kayang i-digest. Kaya yan, ibinibigay sa iyo ng Diyos kasi yan yung pangangailangan mo talaga. Hindi ka pwedeng, di ba sabi kanina, you cannot live a life higher than your pastor. And you cannot live a life higher than your revelation. Di ba? Hanggang dun ka lang eh. Hindi ka pwedeng, di ba, mag-assume ka ng isang bagay na hindi naman ikaw, mga kapatid. Isang bagay sa paglilingkod sa ating Panginoon,
maging totoo ka. Pag naging totoo ka, mga kapatid, makikita mo ang pagkilos ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Kasi kung nag-aakala ka sa sarili mo na ganito ka, ganyan, mga kapatid, hindi ka magagamit ng ating Panginoon. Hindi rin magiging matibay ang lakad mo sa ating Panginoon kasi nakasanay ka sa sarili mong lakas, mga kapatid. Di ba? Kailangan tayo minsan itaob ng Diyos eh. Tara, bigyan niya lang bagong langis. Di ba? Hallelujah. Sino pa, mga kapatid? Si Gideon. Di ba? Nung tinetesting ng Lord kung sino yung mga marapat na dapat humarap, mga kapatid, di ba? Tinest niya din sa tubig. Sabi niya, sino yung mga gagamit ng kamay, sino yung gagamit ng labi. Hallelujah. Sa Judges 10, si Samson, mga kapatid, di ba? Sabi, meron lang 2 records, mga kapatid, sa Biblia na nanalangin itong si Samson. Una, mga kapatid, noong siya, tawag dito, 2 record, yung pinakahuli ay yung mauuhaw na siya. At nang naging sagot ng Panginoon sa kanya ay pinainom siya ng tubig, mga kapatid, doon po sa Lehi, mga kapatid. Kaya kung talagang merong thirst sa ating puso, mga kapatid, imposibleng hindi yan tugunin ng Diyos. Ang problema, sabi ng propeta, karamihan ng mga mananampalataya, hindi ganun kauhaw sa salita ng ating Panginoon. Kaya kung minsan, mga kapatid, papasok ng church tuyot, hindi nakikinig sa pangangaral. Minsan, nangangaral yung ministro, may kita mo sa sulok, nagninil cutter. Diba? Ay naku, mga kapatid, sabi ko nga, pag yan, gumamit pa ng pusher tsaka nipper, tas may cuticle remover, talagang, hallelujah, lalapitan ko talaga, mga kapatid. Ibig ko sabihin, hindi nakakatawa pakinggan. Na, mga kapatid. Diba? Natatawa tayo kasi talaga, nangyayari yan, mga kapatid. Nangangaral yung preacher, tapos nandun sa sulok, nakikipagkwentuhan. Sabi nga kanina, merong preparation per service Sabado. Ang gagawin mo, magpupuyat ka. Kaya pagkadating ng Sunday, pupungas-pungas ka. Usapan ganun oras yung gawain, pupunta ka doon, 30 minutes kang late. Nilampasan mo pa yung tithes and offering. Diba? Ay, tumatawa kasi, syempre, nakikita niya yan, mga kapatid, sa loob ng church, tayo nakakaalam niyan. Hallelujah. At hindi yan sinasabi natin para i-down, kundi, mga kapatid, para maituwid natin. Kasi merong mga gawi, mga kapatid, ang tao na kuminsan kailangan talaga natin na, alam mo yun, sabihin, mga kapatid, para maituwid. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Amen. Magkukota ko, mga kapatid. Diba? Kasi ang ating Panginoong Kristo, nung kasama niya yung mga disciples, mga kapatid, alam mo, yung 3.5 years ay, I believe, sapat na, mga kapatid, para ang Diyos ay magtanim ng binhi, mga kapatid, sa kanila. Diba? Na ang Diyos ay nangangaral sa kanila parables, ini-explain at lahat for 3.5 years. At noong time na ang ating Panginoong Kristo ay kailangan nang umalis dun sa eksena at siya babalik sa anyo, mga kapatid, ng Holy Ghost, mga kapatid, kasi meron po yung layunin. Dahil sa 3.5 years, ang Diyos ay nagtatanim ng binhi sa kanila at nung tama na, mga kapatid, yung panahon ng pagtatanim ng Diyos ng binhi, ay kailangan nang dumating, mga kapatid, yung panahon ng pagtubig nito. Sa paanong paraan? Sabi doon, tayo umiinom sa isang spirito. Kaya dumating ang Book of Acts, nang sabi ng Lord ay maghintay kayo doon. Ito yung quote, mga kapatid. God's word, may apostrophe yung God's word is a seed. God is in His word, kaduktong. Look at Him when He makes His word manifest. Tingnan natin kung paano namamanifest yung salita. His promise of what He would do, kung ano yung gagawin niya. Look at 120 people taking God's word. Actually, pag nakita mo yung record, 500 yung pinangakuan ng Diyos, mga kapatid, ng Holy Ghost, pero 120 lang ang nakukuha. See? Merong pinagbigyan ng 500, pero ang nakinig lang 120. Nangyayari talaga yan, mga kapatid. Sabi niya dyan, 20 people taking God's word went up the day of Pentecost and waited until that commission. Ano yung commission? Diba? Luke 24:49. Tarry ye in the city of Jerusalem until you endured with power from on high. God's word sunk into their hearts and they waited there. Amen. Yung pangako ay nandun sa kanilang puso at sila'y naghihintay, mga kapatid, para saan? What they were doing. Just sitting around saying, well, I see what will happen. Meron mga ganyan to see is to believe. Alam mo, hindi ka pwede maging mananampalataya, sabi ng propeta, kung to see is to believe ka, mga kapatid. Sabi niya dyan,
You can't water it that way. Hindi mo matutubigan yan sa ganung paraan. You say, well, I believe in divine healing. Sure, it's in the Bible. May mga ganyan na mga kasama mo sa mananampalataya, talagang yung testimony nila, lapat din naman sa scripture. Kaya lang, nasa binhi, mga kapatid, na forma. At hindi mananatili sa ganun. Kasi ang sabi dyan, oh sure, it's in the Bible. That's not the way to get healed. You might have a seed, but you got to water it. Amen. Now, the Bible said, when they were in the upper room, they were blessing and thanking and praising God. Why? Praising Him because they knew it was coming, for they had a seed in their heart, God's promise. They were in upper room, praising and blessing God. What for? Para sa promisa. They know it had come. There you are. Get action. Go to praising God till the promise is fulfilled. You got the promise. Amen. Merong mga tao, mga kapatid, nasa kanila yung pangako. Pero ang problema, hindi nila mapakilos o mapa-manifest yung pangako kasi hindi dinidiligan. Amen. Diba? Ano mang binhi, mga kapatid, na hindi mo diligan, kahit pa binhi yan, kahit sabi mo may buhay yan, kung hindi ka patuloy na umiinom sa salita ng Diyos, mga kapatid, hindi niyan ipoproduce, mga kapatid, yung mga potential niyan. Because yung pinaka-binhi, mga kapatid, ay pinaka-potential ng isang puno. Diba? Marahil isang farmer, bibili siya ng binhi, ikaw, wala kang alam sa farming, ang tingin mo, binhi lang naman yan. Pero yung taong farmer, na alam niya na mayroong buhay dun sa seed, ang kanyang pagpapahalaga dun kasi ang tingin niya, 10 years from now, magiging puno itong mga to. Kaya ang isang mananampalataya na may binhi o salita ng Diyos, mga kapatid, kailangan mong uminom ng uminom. Magpatuloy sa paglilingkod, patuloy sa pakinig sa kanyang salita, dumalo ka sa gawain. Hallelujah! Kasi kung minsan, mga kapatid, yung iba na alam mong puspos na sa paglilingkod sa ating Panginoon, nagsimula yan na parang una na pilitan lang. Di ba? Yung sinasabing it grows on you. Lumago na lang yan. Kung minsan kasi, mga kapatid, kailangan mong dalhin siya doon sa ganong atmosfera, masanay siya doon, matrain siya doon, mga kapatid, hanggang sa magkaroon siya ng pag-ibig doon. Amen. Kung ikaw, mga kapatid, gusto mo talagang lumago sa panampalataya, lumago, mga kapatid, ang lakad mo sa ating Panginoon, paliban-liban ka sa gawain. Hindi ka makita sa gawain. Tapos nasa gawain ka, nag-nail cutter ka. Hallelujah. Paano ka lalago nun? Hallelujah. Nang sabi dun, kung pinapainom natin, mga kapatid, yung pumpromisa doon sa atin para mag-materialize yan, painumin mo ng painumin, mga kapatid. Hallelujah. Sa kanyang spirito, mga kapatid, hanggang sa magkaroon ito ng ugat, umusbong yung sanga, magkaroon ng dahon at maproduce yung bunga, mga kapatid. Na ang bawat mananampalataya, kailangan niya lang i-push out, mga kapatid, kung ano man yun nandun sa loob. Kasi sabi niya, everything that a Christian need for this journey ay nandoon na sa kanya sa pamamagitan ng Holy Ghost. Hindi lang natin lubos na nauunawaan kasi hindi natin ina-exercise. Sa makatuwid baga, yung iba, hindi pinahahalagahan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung binigyan kayo, mga kapatid, ng isang pastor sa inyo, nangangalaga sa inyo, di ba? Rain or shine, nangangaral sa inyo, nagsasabi ng totoo, mga kapatid, pahalagaan niyo yan. Hallelujah. Di ba? Hindi, nakatakot yung bola-bola eh. Di ba sabi kanina, mga kapatid? Kasi mga kapatid, kahit sa prophet nangyari yan eh. Di ba? Sa kwento ng prophet, na yung mamamatay na siya, tapos pinatawag niya yung pastor niya, sabi, sinungaling ka, sabi mo, sa langit tayo, sa impyerno pala punta natin. Hallelujah. Pero yung iba naman kasi, mga kapatid, minsan gusto talaga doon eh. Diba? Hindi ang Diyos ang naglagay sa tao, mga kapatid, sa impyerno. Ang tao ang naglalagay ng kanyang sarili doon kasi meron ng way of escape. Ayaw mo lang tanggapin, ayaw mo lang sumuko sa ating Panginoon. Ayaw mo lang kasi makinig. Kasi malaking bagay, mga kapatid, ang pakikinig. Sino dito, mga kapatid, yung talagang nung nagpasimula, struggle din naman. Pero nung kinumit niya sa ating Panginoon, na every Sunday, Lord, makikita mo kung makikinig ako, pastor, alam mo, sa science, meron lang naman talagang hangganan yung pakikinig ng tao. Kasi flesh siya limitado lang eh. Pero mga kapatid, hindi itong flesh ang pinapakain natin, mga kapatid. Yun nandun sa loob. Kaya kung talagang nakatutok ka, mga kapatid, sa salita ng ating imposibleng hindi ka lumago sa ating Panginoon. Kaya hindi ka lumalago kasi nga, hindi nakikinig, mga kapatid. Kaya walang panampalataya, hindi kasi nakikinig, mga kapatid. Kaya kung gusto talaga natin ng panampalataya, balik tayo sa basic. Faith cometh by hearing. Pahalagahan natin to at lagyan natin ng panampalataya kasi sabi sa Hebrews, mga kapatid,
walang naging pakinabang yung pangangaral kasi hindi nilahukan ng panampalataya, mga kapatid. Siguro marahil hanggang dito lamang, sakto lang tayo, 40 minutes mga kapatid, dahil ito lang binigay sa ating inspiration ng ating Panginoon. Maraming salamat po. Purihin ang ating Panginoon sa gabing ito. Amen and amen. Glory to God.